Pugong Biyahero, nakausap na si Ninita patungkol sa plano nitong pag-uwi papunta ng Davao. Kinausap nga ng masinsina ni Pugong Biyahero si Ninita kung bakit biglang nagdesisyon na gusto nang umuwi ng Davao. Dagdag pa niya ay nagulat din siya sa desisyon nito dahil wala siyang kaalam-alam patungkol dito. Kaya minabuti niyang kausapin mismo si Ninita noong nasa Laguna na siya. Tinanong nga ni Pugong Biyahero si Ninita kung nahihirapan ba siya o pinahihirapan siya. Ang sagot ni Ninita ay hindi. Ngunit hindi kumbinsido si Pugong Biyahero sa kanyang sagot, kaya tinanong niya ulit ito. At nabanggit nga ni Ninita na nahihirapan siya sa kanyang pag-aaral. Dagdag pa niya ay nahihirapan siya sa subject na Math at English. Alam naman natin ang kapasidad ni Ninita mula nung kinuha siya ni Pugong Biyahero at dinala ng Laguna upang mag-aral. Ngunit hindi nagkulang si Teacher Nida at Tito Ernst TV sa kanyang math sa Kumon. At ngayon naman po ay papunta tayo sa... Saan tayo punta, Ninita? Sa Lasal. Ayan. At kami po ay papunta ng Alabang. At susunduin po kami doon ng bus. Kasama po ng mga classmate niya at ng kanilang mga parent and guardians. upang matutukan siya sa kanyang pag-aaral. Pinatutor siya at ipinasok sa kilalang eskwelahan tulad ng Lasal at Kumon. Umaasa pa rin si Pugong Biyahero na magbabago pa rin ang isip ni Ninita dahil may ilang buwan pa bago magbakasyon sa eskwelahan. Kinakausap nga rin ni Mylene, Russell at Sinea si Ninita upang nang sa ganon ay hindi na ito mainganyong umuwi sa kanila. At makikita naman natin ay nagdadalawang isip pa si Ninita sa kanyang desisyon sa pag-uwi. Ikaw ka dudes, Kapugong Biyahero, anong masasabi mo sa naiisip ni Ninita na pag-uwi sa kanila? Balikan po natin kung saan at paano nakilala ni Pugong Biyahero si Ninita noong siya ay nasa Davao pa. Sa bayan ng Pakibato District sa Davao City, nakilala namin ang isang dalagita na may natatanging ganda. Mula siya sa lahi ng mga katutubong at matiksalok. Maaga pa lamang ay naglalakad na siya na walang sapin ang kanyang mga paa. Patungo siya sa kanilang bukid upang tumulong sa kanyang mga magulang sa pagdadamo at pagtatanim doon. Siya si Ninita, na 13 taong gulang. Pangarap niya na balang araw ay makapagtapos din siya ng pagkaaral. Pero nangangamba siya na hindi mangyari yon dahil sa kahirapan nila sa buhay. Napakaganda ng kanilang lugar. Mayaman sa mga pananim, mayaman sa mga nagagandang tanawin. Pero sa kabila noon, ay may mga kababayan tayong mga katutubo na mahirap ang kanilang buhay. Mga katutubong nagtitiis sa ganitong klase ng buhay na kanilang nakasanayan. Ang pagkain ng mga gabi o karlan na siya nilang pangangailangan sa araw-araw. Sila ang pamilya ni Ninita. Sa bundok sila umaasa ng kanilang pagkain. Kung wala silang itatanim, wala nga naman silang kakainin. Ang kanyang ate, nadala-dala ang anak nito sa paghahanap buhay. Tataniman nila ito ng kamote. 3 buwan mula ngayon ay kanila nang maaani. Kapatid mo? Kapatid. Okay, hello. Hi. Ay. Puro di.
Okay, ikaw kapatid ni ate. Oh, Tingnan niyo po yung mukha niya, oh. Napakaganda nitong bata na to. Black Beauty. Ilang taong ka na? Pila mong edad? 14. 14. Anong pangalan mo ulit? Ninita. Ninita. Okay, Ninita, anong grade mo na? Grade 3. Grade 3. Ganda po ng mukha niya mga kababayan, oh. Black Beauty. Saan siya nagmana ate? Ba't ganito yung mukha niya? Para siyang si Beyonce. Kilala mo si Beyonce? Dili. Dili. O yun yung international artist yung kumanta ng Halo. Halo. Tama ba? Okay, kamusta ang buhay nyo? Kamusta? Pagkuwira. Okay lang. Pero saan ka nakatira kay ate mo? Oh, O si ate mo daw yung nagpapaaral sa'yo? Bakit hindi ka sa mama mo nakatira? Mario. Eskwelahan mama. Layo. Malayo ang eskwelahan. Ibig sabihin, tumatawid ka pa ng bundok para lang makarating dito sa eskwelahan dito. Kung doon ka uuwi sa inyo. Baklay lang. Baklay. Layo kayo, Bagtas. sir. Baklas, oh. Layo kayo kay doon man dito sa Mapula. Ningon man to akong manggod may pa dito na ako mag-eskwela sa akong ate kay doon lang ang eskwelahan. Unya ang problema lagi sir kay usay mang-eskwela lang akong manghud way pamahaw kay ang akong bana pod naglisod sige ang paninabuhian na lang sa akong manghud manguling na lang ug manginadlaw. Kay di naman siya magkuan kanang makagalas kay tungod lagi sa sige pangita sa kuan makaon namo. Kay uno man akong bata kay gibuya man ko sa akong mama sa una. Binuya ka rin. Wa jud ko ka eskwela. Bilay mong edad nung binuya ka? Kuan pa, Jis. 10 years old? Lorna, sir. Oh, Nanay Lorna. Okay, bakit naman maaga mong pinag-asawa si ate? Ang kana man kuan sir, ako ang gibuyas akong anak ko. Kuan kay kanang akong bana sige gyud muluwag dugo. Nawa nay kayas pagtrabaho ako ang balay didto. Luoy kayo sir kay sige mig kuan mutulog gyud ang ulan. Kay ang atop ang pugon lakta na. Pero mali pa rin yun, Nay. Biruin mo, na mo nangyari sa buhay niya ngayon. 10 taon nag-asawa, 13 anyos nagkaanak, ilan na anak niya? 6. Mahirap pa din ang buhay niya. Dahil sa mali nating paniniwala. But anyway, nangyari na po yun. Mga kadudes, kapugong biyahero, yan po muna ang update natin sa ngayon. Sana ay magbago pa ang isip ni Ninita at umaasa tayo na makakapagtapos siya ng pag-aaral sa pangangalaga ni Pugong Biyahero at ni Teacher Nida. Muli po, ito si Marites Dudes TV. Hanggang sa muli. Bye! I believe we found something this good. You're all I ever wanted.